Anong sabi ko sa'yo? Masaya dito. Di nagkakamaling sabi ni Jessa habang panay ang simsim ng Margarita sa hawak na kopita. Oo na, natatawang saad ni Roxanne. Napapagaya siya sa kaibigan sa pagsasaya nito. Pasulyap-sulyap siya sa stage na may dalawang customer na kumakanta. Na matapos sa mga nasa stage, isang parehas ng babae at lalaki naman ang pamagitna. Nagsigawan sa tuwa ang mga kasamahan nito, nangangansyaw. Tuwang-tuwa si Roxanne ng mga sandaling iyon para siyang bumalik sa kabataan. Nang matapos kumanta ang dalawang ito ay nagpalakpakan ng mga kasamahan nito. Maya-maya isang lalaki ang pumagitna. I'd like to dedicate this song to the lady in red. Anito. Napapitlag sa kinaupuan si Roxanne. Nakapula siya. Sabay-sabay na bumaling sa kanya ang tingin ng kanyang mga kasama. Pagkuway umalingaw ang masibagong kantyawan. Kung maririnig lamang niyang mga kasamahan niya kung gaano kalakas ang tibok ng puso niya, mahihinuhan ng mga ito na kilala niya ang lalaki naghahanda sa pag-awit dahil totoong kilala niya ito. Paano niya ba makakalimutan ang ama ng kanyang pinakamamahal na anak? Sabi mo, mahal mo rin ako. Sana hindi na magbago. Bakit ba parang tayo pa rin nagkalayo? Nababatid ko ikaw lang ang mahal ko. May mensahe bang nakapaloob sa bawat tili kong binibigkas ni Eric? Bakit pakiwari niya may nais sabihin ng mga mata nitong kahit bahagyang madilim alam niyang sa kanya nakatitig? Anong nasabi at ikaw ay nagtampo? Sana'y malaman mo hindi pa rin ako nagbabago. Kay sarap sanang pakinggan ngunit patid niyang iyon ay awit lang. Kinagat niya naman rin ang kanyang labi para wag pumatak ang dalawang butil ng luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang iibigin, ang tibok ng puso ko. Lumipas man ang panahong dating ay nung saya, hahayaan mo na bang mag-isa? Kapag naiisip kong wala ka na sa piling ko, ano lungkot ang nadarama ko? Bakit punong-puno ng pait ang tinig ni Eric? At napunan niyang kailaki rin pala ng pinagbago nito. Descending-descente inyo nito sa suot na polong cream at slack pants na itim. Anong nasabi at ikaw ay nagtampo? Sana'y malaman mo, hindi pa rin ako nagbabago. Sa mapusyaw na liwanag na tumatama sa mukha ni Eric, nasulyapan ni Roxanne ang pag-islap ng dalawang butil mula sa mga mata nito. Luha ba iyon? Maraming customer nakikipag-jamming sa pook na iyon, ngunit bihirang may boses na katulad ng boses ni Eric. Tunay na ang lahat ay humanga sa ganda ng boses nito. Ang galing naman niya. Humahangang bulalas ni Jessa. My special Valentine. Paanong hindi gagaling? Talaga namang singer ng lalaking yan. Muntik nang mabigkas ni Roxanne. Sa'yo, ihahandog ang kanta. Type ata ang beauty mo ng gwapong yun eh. Sabi ni Myra, sabay siko sa dalagang ina. Guni-guni nyo lang yun. Irap niya sa kaibigan. Baka wala lang magawa ang lokong yan kaya ako napagdidiskitahan. Napagkatuwang ipagpatuloy na lang nila ang pagsimsim ng alak sa nilang kopita. Pililit ni Roxanne na pasiglahin ang sarili. Nakihalo siya sa biro at tawanan ng mga kasamahan. Ayaw niyang mahalata ng mga ito na may iba siyang nararamdaman. Lalo pa nga't sa paminsan-minsan pagnanakaw niya ng sulyap sa dako ni Eric at sa grupo nito, nasa hinuhan niya ipaw mga executive, nahuhulan niyang sa kanya ito nakatingin. Wala sa sinasabi ng mga kasama ang pansin nito. Sa minsang pagnanakaw ulit niya ng sulyap sa gawin nito, bigla siyang nanlumo na makitang wala ito sa kinaupuan. Umalis na ba ito? May panghihinayang ba siyang naramdaman dahil hindi man lang siya nito kinausap? Pakiramdam niya malulunod na siya sa sama ng loob. Sa loob ng kulang-kulang 10 taon, ngayong nagkita ulit sila, hindi man lang ito nag-abalang kausapin siya o kumustahin man lamang kaya. Excuse me? Masamang-masama ang loob na paano ni Roxanne sa mga kasama. Nag-uulap sa luha ang mga mata ng dalaga, kaya hindi niya napansin na pababa pala ang daan papunta sa restroom. Hindi niya napansin na may baitang pala, kaya nang tuloy-tuloy siyang humakbang, luminsad ang isang paa niya. Ay! Impit niyang tili. Watch out! Baritonong boses ang sumalo sa kanya. Eric? Bigla ang paggapang na mulig babawis sa buo niyang pagkatao. Lalo pa nga't ngayon ay magkakadikit na magkadikit ang kanilang katawan. Bakit, Roxanne? Napakunot ang dalaga. Para saan ang tanong na yon? Let me go! Bigla niyang iwinaksi ang mga kamay nito na humawak sa kanya. Ang tangka ay makalayo sa lalaki. Oo nga at may pepesi ang pag-asam na sana'y lapitan sa nito. Ngunit ngayon hindi niya alam kung paano magre-react. No! Not this time, my lady. Hindi dito hinayaan makahampas si Roxanne. Let me go, Eric. Wala kang karapatang pigilan ako dahil matagal na kitang kinilimutan. Inipon niyang lahat ng pwersa upang hilahin ang kanyang braso mula sa pagkakapigil nito. Bakit, Roxanne? Bakit ka lumayo? May himig ba ng hinanakit ang tinig ito? Mahalaga pa ba sa'yo yun? Mahalaga pa ba sa'yo kung bakit nabawasan ang mga baliw na humahanga sa'yo?
Sarkasiko niyang tanong, sabay hila sa kanyang braso at walang lingon-likod na iniwan ng lalaki na hindi naman nagtangkang sumunod. Kailap ng antok, kailap ng kapayapaan, nag-isip na kanina pa niya gustong makamit. Kay gwapo pa rin ni Eric. Mas lalo lumakas ang personalidad. Bumagay sa anyo nito ang disenteng kasuotan. Mukhang executive ang loko. Pero bagamat malaki na ang pinagbago nila, nandoon pa rin ang init na sumisingaw sa kanyang katawan. Parang gusto niyang matunaw kanina kadikit sila. Ano kaya kung bigla siyang hinalikan nito kanina? Ano kaya ang kanyang gagawin? Itutulak niya kaya ito? At sasampalin? O tutugunin niya ang halik na iyon? Bigla, naipilig ni Roxanne ang kanyang ulo. Hindi talaga siya marunong madala. Tumayo siya sa kama, lumabas ng silid at tinungo ang kwarto ng anak. Payapang-payapa ito sa pagkakapikit. Kanina naabutan niya ang maglola na nasa sala nakatulog sa paghihintay sa kanya. Bakit kayo nabi? Tanong ng bata. May pinuntahan kasi akong birthday party. Pasensya ka na sa mommy ha. Next time hindi nasasama si mommy sa kanila. Sabi ni Roxanne, nasa tita Corazon niya. Kanina pa po kinukulit niya na magtanong na daw kami sa polis dahil baka kung ano na raw nangyari sa iyo. Sana tumawag ka malang nagagabihin ka na't nang hindi kami nag-alala. May sundot ng panunumbat ang tinig nito. I'm sorry ho tita. Hindi ko ho kasi akalaing aabutin ako ng ganoong oras. Yuko ang ulong sabi niya. May pakiramdam kasi alam nitong may nangyari sa kanya. Palagi ka naman ganyan eh. Gagawa ka ng malit pagkatapos hihingi ka ng sorry. At ngayon nga, sa pagkakatitig niya sa maamo mukha ng anak, hindi niya alam kung dapat niyang pagsisiyan o magpasalamat ang ginawang pagsama sa mga kasamahan. Ano't ano man, may tuwang humaplos sa kanyang puso dahil sa nakitang pagbabago ni Eric. Mommy, uuwi ka ba ng maaga mamaya? Hindi matiyak ni Roxanne kung nagtatanong o nag-aakusang nakasabi ng anak. Sinulyapan niya ito. Natural, maaga. Bakit naman naitanong ng baby ko? Pilit niyang pakaswalin ng tinig. Kasi ho, baka may birthday na naman kayong pupuntahan. Baka uminom na naman kayo doon. Nagulat si Roxanne. Hindi niya akalaing nahalata pala siya nito kagabi. Of course not, Iha. Kaya lang uminom ang mami kagabi dahil nagkasayahan kami. Promise, hindi na mauulit. Inakbayan niya ang anak at pinaglagay ng pritong itlog sa plato. Sana naman, Roxanne, kapag nangako ka sa bata, tuparin mo. Patutsyada ng tita niya. Opo. May paghihimagsik man sa dibdib, pinilit na lamang niya ignorahin. Wala siya sa posisyon para magrebelde. Ikaw ha, may nililihim ka pala sa amin. Salubong na Jessa. Anong inililihim? Maang niyang tanong. Yung lalaking kumanta kagabi, yung gwapo, kilala mo pala, hindi mo malang sinabi sa amin. Paanong? Diba nauna kang umuwi? Kinausap niya kami, tinanong kung dalaga ka pa. Anong sinabi mo? Bigla siyang kinabahan. Nung una ayaw sana namin sabihin dahil baka nga hindi mo kilala. Pero nung sabi niya ng buong pangalan niya, sinabi naming dalaga ka pa. Sinabi mo rin ba na may anak ako? Ewan niya kung anong damdamin itong nagpapakaba sa kanya kung sakasakali mong malaman ni Eric na may anak na siya. Of course not. Interesado nga siya sa beauty mo. Ibubuko pa namin na may anak ka sa pagdadalaga. Nakahinga ng maluwag si Roxanne. Hindi dapat malaman ni Eric na may anak sila. Yun ang nasa isip niya. Sino ba yun? Gwapo ah. Ex mo? May halong kilig na dugtong ni Jessa. Hindi, isang makulit naman niligaw lang noong araw. Pagkakailani niya. Makulit? Kapag naman ganun kagwapong kakulit sa akin, hindi siya magdadalawang salita. Kinikilig pa rin sabi nito habang nakahalukip-kip at itinitirik ang mga mata. Natawa siya sa kakengkoyan ng kaibigan. Ngunit saglit lamang iyon dahil bumalik ang hindi niya maipaliwalag na kaba. Natatakot sa matuklasan ni Eric na may anak ito sa kanya. Nauna na ako sa iyo, Roxanne. Kailangan ko mag-undertime dahil may bisita kami sa bahay. Paalam ni Jessica ng hapong iyon. Ito kasi ang lagi niyang kasabay sa pag-uwi tuwing hapon dahil iisang way nila. Oo, lakad at baka matraffic ka pa. Eksakto 5:00 na lumabas siya sa opisina. Unahan na naman ang mga tao sa pagsakay. Nagdadambahan ng mga pasero sa tuwing may tumitigil na pampaserong sasakyan. Walang ano-ano, isang kotseng puti ang pumarada sa tapat ni Roxanne. Hop in, si Eric. Ilang saglit na hindi nakagalawan dalaga sa kinatatayuan. Hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Bigla, tumalikod siya at ang tangkay lumayo na nakahintong kotse. Ngunit maagap na nakababa ang lalaki at agad siyang napigilan nito sa braso. Sandali, mag-usap muna tayo. No, wala tayong dapat pag-usapan. Pwede ba bitawan mo nga ako? Pigil ang tinig niya. Ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Mag-uusap lang tayo, hiling nito.
Sandaling-sandali lang. Wala silang imikan habang binabaybay ng kotse ang kahabaan ng EDSA. Bakit ka lumayo, Roxanne? Hindi nakatiis sa tanong ni Eric. Para kung sira na hanap ng hanap sa'yo, baka akala mo. At gusto mo maniwala ko sa'yo? Gusto na niyang ibulwar na nakita niya ang kataksiran nito noon sa piling ni Michelle. Napapailing na mariing tinakpan ni Eric ang pedal ng gasolina. Sa ganoong paraan, nito nais padama kay Roxanne ang nadaramang pagkayamot. Ano ba? Kung gusto mo magpakamatay, bahala ka sa buhay mo. Ako? Ayoko bang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Talagang kinakabahan siya dahil muntik-muntik na silang mabangga sa ilang kasabay na sasakyan. Bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan, pero hindi na ito muling nagsalita. Saan tayo pupunta? Tanong niya na papansing ibang direksyon ang tinutumbok nila. Walang kasagutan. Hindi nagtagal pumasok na sa kotse sa isang maluwang na gate. Hindi na muling matiyak ni Roxanne na isang motel ang pinagdalhan nito sa kanya. Bakit dito? Anong gagawin natin dito? Mag-uusap lang tayo. Iniisip niyang magsisandalo, magsisigaw, humingi ng saklolo, ngunit hindi niya nagawa. Hanggang sa maipasok na siya nito sa isang maluwag na silid, ay hindi niya naisatinig ang kanyang pagtutol. Hindi ka pa rin nagbabago, Roxanne. Ginugulo mo pa rin ang isip ko. Anas ni Eric. Napanunok ang babae. May konotasyon ng kung anong kapiluhan ang namumungay sa tidig nito. Let me go, Eric. Hihintayin ako sa bahay. Ang tagal kitang hinahanap. Ang tagal kong pinanabikan na makita ka. Maulit ang naganap sa atin noon. Nanlalamig ang babae. Gusto niyang tumakbo at lumayo sa halos ay kadikit na niyang si Eric. Ngunit pakiramdam niya babagsak siya kapag gumalaw siya. Kumilos ang kamay ni Eric. Humaplos iyon sa pisngi ni Roxanne. Pababa sa leeg. I miss you, Roxanne. All these years, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Anas nito. Totoo ba ang naririnig niya? Eric, tapos na mga araw na kabaluan ko sa'yo. Papiksi niyang tinabig ang kamay nito na namang sandali makakarating na sa kanyang dibdib. Ayaw niyang kakaibang pakiramdam na dinudulot ng haplos na iyon. Matatangay siya. Hindi, Roxanne. Kay tagal kitang hinanap. Kay tagal kitang hinintay. Walang babalang kinabig nito ang dalagang ina. Buong kasabikang siniil ng halik sa labi. Nanlaban siya. Binayo niya ito sa likod. Kinalmot. Pilit na humuhulagpo sa tila bakal na braso na kapulupot. Ngunit wala siyang magawa. Kusang tumugon ng halik ang kanyang labi. Tulog na tulog si Eric sa pagkakadapa sa kama. Titig na titig si Roxanne sa gwapong mukha nito. Naroon pa rin ang kakaibang pintig ng puso niya. At ang katotohanan iyon ang tumatakot at bumabalisa sa kanya. Ayaw na niyang masaktan. Ayaw na niya na isa pang parang Ellie na magiging bunga ng kanyang maling pag-ibig. Gusto niyang sisihin ang sarili sa naging kahinaan. Ngunit naguhumiyaw ang kaligayahan sa kanyang kaibuturan. Kay hirap dalhin ang pagtatalo ng kanyang kalooban. Paano pa niya mapapangatwiranan ngayon sa kanyang tita Corazon kapag nagbunga itong ginawa niyang pagpapaubaya? Bahagyang gumalaw ang natutulog na si Eric. Maingat na bumaba sa kamang babae at walang kilati sa nagbihis. Lilisanin niya ang pook na ito habang may natitira pa siyang pagpapahalaga sa sarili. Lalayo na siya hanggat kaya pa niya. Dahil kapag hindi pa niya iyon ginawa, baka tuloy na siyang mabihag mo rin ng kahibangan na iniuukol niya rito.